ang mga Yan, Mipo. speaking of Mipo, Sir Sean, tinanggal na nila. Hindi na nila pinagbigyan na makuha pa yung Mipo dito. Kasi nung nag-change siya ng patch, nung ginanon agad yung Mipo, siya yung highest win rate sa lahat ng ano. Ng Mipo. Agad. Yes, yung heroes. Etong Mipo. So, Beastmaster ngayon ng Thundra, 33 or BZM. Pwede nga dito na mag-swap, pero Enchantress for Heroic. Most of the time, ito naman talaga yung pick na parang, alam mo yun, pang-counter din kay Beastmaster, no? Para yung board niya na e-enchant mo sa lane. And knowing Tantra naman, hindi ko lang alam kung, may nakita na ba akong Beastmaster si Bichon? Parang konti pa ata yung game ko napapanood na Beastmaster si Bichon kasi. Okay. Like, every time nakikita mo naman pinipick si Beastmaster, flexible tong hero na to, no? Pwede mong i-offlane, pwede mong i-carry, pwede mong i-mint. Siguro kaya naman ni Vichon in a way kasi 'di ba Abaddon siya palagi, yung mga melee carry ganun. Pero ito dalawang support lang no yung approach dito nung Heroic. Tignan natin Sir Sean kung legit ba to dahil parang ayaw pa nilang mag-rebuild ng core no. Yan. Knowing Yuma, mga nakikita kong lagi naman ito nilalaro yung mga Ursa Warrior, Gyrocopter, yan nga yung Mipo na sa ngayon, laging nababan. Cheesy pick, no? Oo. Pero ano masasabi mo sa, Sir Kimo, sa pag-stand ni Vichon? Ultimate stand din naman si Bicho, no? Kumbaga, kung ikaw yung mga teams ngayon, be grateful na lang kay Bicho na laging available. Pwede mong hugutin kung kulang kayo ng carry. Active siya, di ba? Like, nung nakaraan, nag-stand din siya sa may, tawag dito? Aurora ba? Aurora? Aurora ata. Aurora. Saan siya for Aurora? Wala silang carry. Pero ito, nasa Tundra ka naman siguro. Like, magaling na talaga yung apat mo dyan. Knowing ikaw si Bichon, ikaw yung stand-in. Siyempre, kailangan mo pa rin namang mag-perform. Pero no pressure since talagang stand-in ka lang naman eh. Ito maganda pag stand-in ka, may reason ka. Hindi ko naman talaga team yan eh. Nahugot lang ako ng mga yan eh. Pwede mong sabihin yun. Pero kung knowing na dakilang stand-in ka, kailangan mo na mag-perform kasi like, pwede yung maging opportunity para ma-open sa ibang team na makita ka. Pero grabe naman yung pick dito ng Tundra. Mga bossing, that's double sustain. Healing galing. Healing galing nga dito. Baka naman meta pa rin ng Tundra yung, alam mo yun, nagpapalakas si 33. Nakita mo rin nag-Enchantress eh, no? So parang ayaw mo atang i-offlane Beastmaster na to. Knowing BCM, enjoyer naman siya ng Beastmaster. And kung ganito yung setup mo, may ayaw, may largo, yung grabe yung sustain ng heal na nagagawa mo. May setup ka pa, like magro-roar, magre-relocate kayo, nandun na yung combo. Dati pa naman maganda pagsamahin talaga yung ayaw pati Beastmaster. Ganda niyan. Dahil easy setup yan eh. No, kaya so let's see kung core yung kukunin, Bristleback. Papakunat. Teka lang, ang alam ko may BB si Tailong eh. Nagagamit ata niyang nitong BB eh, di ba? Hindi ako nagkakamali. Ginagawa niya yan against, especially pag nag-mid din yung Beastmaster. Oo, maganda naman yung dapat si BB kapag PM talaga, no? Like, napapatay mo yung mga board, gawa nga ng quill spray, kailangan pang micro, hindi ni BM. And kung talikuran mo lang yan, yung axe na ninigate mo ng konti yung damage, yung harassment ni BM. Pasok naman kung gagawin ng Heroic dahil nakita naman natin, alam naman natin ginagawa nga ni Tailong nung mid player ng Heroic dito, yung BB mid. Fourth pick. Sa ngayon, kailangan mo na ng siguro Luna, maganda dito, Luna. Like, pag nakikita ko si Ayo, ang sarap nito Boydan eh. Sa bagay, para hindi makaalis agad. Kasi dalawa agad ang chrono, masasakloban mo dyan eh. Sa Ayo at saka isang core. Pero tingin ko Luna, maganda din yung Luna eh. Kung ikaw ata yung Tundra, baka pwede. Pero sa Heroic, like, sige, medyo decent naman yung Luna. Hindi naman ganun kasama, no? Enchantress Luna kayo sa late. Iniisip ko lang kasi dito, baka kailangan nila nung mag-initiate or mag-go, Sir Sean. Since BB who doing Enchantress ka, kulang pa yung disable mo. Lalo na kung may kalabang kang Ayaw, kailangan mo disable pag kalaban tong hero na to. Gawa na kapag relocate out. Kung kulang yung disable nyo, ang hirap pumatay. So let's see kung ganun ba yung gagawin nila. Setter. Sun King? Wala ba yung Sun King pare? Slardar, ano pa?
Yung Slugger BB pwede naman since more on physical damage si BB. Pero ito, Tiny yung kanilang napili. Baka ito na yun. Like para flexible pa yung style, no? Since sa meta nakikita natin yun, parang medyo marami yung Tiny carry compare sa Tiny mid. But knowing Heroic na alam ko na Tiny mid din sila, baka mamaya sobrang flex itong ginawa nilang drop, no? Yung BB din, kung kaya malaro yun ng carry yan, pwede naman, di ba? Like legit naman yan. Yep. Tundra's fourth pick, that's PA. I like it. Minsan ko na nakikita tong hero na to, ha? Boss, isa naman sa First mga time ko nakita. counter ng Sa BB. bristleback ng mga Enchantress gawa. Pag nakuha mo yung Pan of Knives, di ba? Yung break mechanic din. Every time naman nakakalaban mo tong mga more on passive skill, maganda na meron ka nitong break mechanic eh. Yung Pan of Knives, pasok naman yun ah. And Oo. sa patch ngayon kay PA, like, pinatas ulit yung duration ng kanyang Phantom Strike. Yung coup de grace niya, ginawa na ulit for 50% yung critical pag level 4. So, na-patch naman si PA. Let's see kung mag-work ba dahil syempre, medyo bihira natin nakikita to. Parang huli kong napanood maglaro nito si Yatoro. I think it's gonna work dito, Sir Kimuel. Kasi kita mo naman yung buff na pwedeng ibigay ng ayaw dyan sa PA. Tapos meron pa Kung bibirin tayong ka Dismaster, okay di ba? ka lang. Meron din tayong Yes. Dismaster dyan na magpo-provide Pero din ng kamukha mo power. pala ka, may ayaw ka pa. Lahat ata ng buffs nasa yun ah. And malay mo, ito yung tamis ni Kuya Mo Bichon ngayon. Stand din ako, let me play. Ako nga pala, si Vichon pala to. Kasi puro sumakit ang ulo ko bigla. Si Bichon na pa PA. Malay mo nga, hero niya, wag muna nating i-doubt. Diba? Kaya mag-open na ako ulit ng comment section natin dito, Sir Sian. Sige, open mo lang dyan. Sir Kimuel. Dito na lang sa cellphone, baka ma-open ko pa yung Facebook ni JB dito, mahirap na. Hindi re-refresh yung yung sa Chrome talaga, boss. Yes. At ano kaya mag-balance dito? Tide Hunter yung bina nila eh. Niisip ng Heroic dito, offlane pa rin yung kulang ng Tundra. And meanwhile, for the side of Tundra naman, bina nila yung pack pati Storm, no? Yung mga pasakit sa buhay ni PA. Since pwede naman talagang mid pa yung kulang. Sabi ko nga sa'yo, yung Tiny Pick, most of the time ngayon, puro carry siya nakikita. Yes. Ayaw mo nga na makalaban. Sabi ko nga sa'yo, kulang sila ng disable, no? Like gusto mong kumuha ng dagdag disable. Ayaw kalaban ni Ayo to eh, si Pac, si Storm. Like yung laging may papasok sa'yo. Wala ka namang kasi pampigil sa kanya eh. So Blue Master, yung kanilang inalis, mga classic 33 heroes. Mukha kang iniisip ng Heroic nga dito na hindi mag-BBM mid yan. Gagagagay, boker mo na to, BCM. Dagdagan mo pa ng alacrity yung buff ni PA. All in sila sa no? Sa PA, no? Pwede ka naman yung ginagawa rin dati ni BCM yung nag-EMP type. Maganda rin yun pagkakampi mo tong mga PA. At saka maganda talaga yung EMP sa sa lineup nila. Or baka nga talaga enough na to, like kailangan na lang ba magdagdag ng another support ng Tundra? Knowing White Mon, di ba? Mahilig to maglaro ng mga Jakiro. Yung mga nakakapag-split na hero. Wala kasi yung mga Phoenix eh. Ito naman yung to-go pick ng mga teams talaga ngayon, no? Parang high priority pick na post 5 to si Phoenix. At malalaman natin dito kung anong magiging adjustment. Spirit Breaker! Okay. So, ayaw 5 ata to. Dahil ayaw mo naman pagsamahin ata si SB pati si PA sa late. So offlane pa rin na na Largo. Oo. Pwede pasok nga yung BB mid ng dito, ng Heroic. Yan na yun. Pick ngayon ng Heroic. And Yamado Days nga ata, Sir Sian ah. Ngari. Yung Yamado Days, kung totoo. Anyari, pumaldo na ba dyan? Oo, Yamado Days talaga lahat, Sir Sian. Itong last series na lang. Grabe naman Viper last pick, pero magpipili siya dyan kung sinong i-break niya, Palaka, BZM o
Sino yun? Against BM naman, okay pa rin to si Viper eh. No? Maglagay ka lang ng level 1 Nedotoxin. Legit ka na, looking good ka na. Pero kasi hindi ba madadamay lang din siya dito sa mabre-break? Or siya yung naniniwalang i-Viper strike ko yung PA, walang kwenta si PA. Sakit din naman ni PA, you know? Once ma-break mo to, wala tong blur, wala tong kudigra. May inaata nga si PA nun. So, cancer pick for heroic to. Gusto ko to. Sa totoo lang, gusto ko to. Yung Viper pick nilang to. Baka nga naman ito yung kailangan mo pang buraot dito sa PA, no? Oo. According sa drafting dito mo, saan ka? Kasi may standard yung ano. Sinabi mo yung gusto kong sabihin. Ako gusto ko pumuso ng plus 1 heroic. Siguro kung para sa akin medyo mas lamang ng konti yung drop nila eh. Parang mga 53-47, ganun sa feeling ko. Ganun, And no? may stand-in yung kalaban mo, no? Why not na hindi ka pa dito sa game 1 manalo? Malay mo, maka-momentum. Ito yung sisira nung Yamado Day, no? Tsaka kung si Vichon ako, daki ng stand-in, may papatunayan talaga kung gugustuhin mo na gusto mo rin naman magbida na team, di ba? Na kahit kunin ako ng mga Tundra, malakas ako maglaro, no? Malay mo, yun yung gustong patunayan dito ni kuya mo, ano? Derek, ano nangyari sa atin dyan? Yan nga eh. Nawala kami dyan. Ayun. Nag-close ang stream natin dito, guys. And shout out sa inyo, sa mga tropa natin dyan. Ito na nga ang Game 1. Best of 3 series po tayo dito mga sara. Sa PGL. Welcome tayo sa group stage. Nasa LAN event na po tayo dito, guys. Sir Sean, ito, tatanungin na naman natin tayo ng mga tao. Yung drop points natin, kanina 1-1 tayo eh. Nadali tayo ng Night Stalker pick ni ano eh. Night Stalker game naman sana yun, Sir Kim Will eh. Wala talaga tayong ano. Ayun nga, ano magagawa natin? What can we do? Gusto ko mag-all-in sa Tundra, guys, pero may stand-in sila. Ito na sisira sa Yamado Day, yung Falcon lamang sa Yandex. Falcons? Oo. Ito yung kasabay natin eh. Yun pa yung laro sa stream A, no? May Yandex and... May ano ba Falcons? Sino bang lineup? Tingnan ko nga lineup ng Falcons. Kompleto yan, Falcons. Kompleto sila? Oo, kompleto lineup ng Falcons. Walang stand-in. Ganun din sa Yandex. Itong Tundra yung may stand-in eh. Ito nga, nakakita natin si Bichu dito. And magkakasakitan ba ito? Magkaka-first blood pa ba? Mukhang bigayan nata ito ah. PCM dito. Kaya ba nila to? Naku, magkakabigayan agad to. Kuha ni King Jungles, ni Yuma. So parang tatlo ata. Hindi ba? 2-4-2 lang. 2-4-2 ba? Walang kumuha dito sa may taser siya ngayon. Kukunin ni White Mom. Hindi na rin nila pinilit na mag-contest dun sa may top lane. Baka mabawasan pa yung BB nila. Yan ang mga sir ah. So, eto toxicity na pick. Very toxic. Last pick Viper. Yan talaga yung alam mong pick na may lason din. Parang si Sun King din yan eh. Pero hindi siya kumuha dito ng ano, ng first. Kinuha niya agad yung Nether Toxin. Wala kasing sense mag first kill search yan ata. Ay gawa nung mga boar, no? Ang maganda naman sa Viper ngayon, since nawala yung paset, kahit ano ulit trip na gawin mo, pwede ka mag-max first skill type, mag-max ka second skill type, okay lang. Meron pa rin ba armor sa Nether Toxin? I mean yung parang mababuff ka pag nasa loob ka ng Nether Wala Toxin. na ata, nawala yung paset na ano eh. I see. Oo, di ba? Alam ko nawala na yun eh. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Kalimutan ko. Acoustic bat? Caustic Bat. So, ayan Yung na nga. ano talaga, yung global presence din mamaya ng ano. Pag na-charge to, tapos biglang relocate. Another setup din naman sa relocate ngayon eh, no? Double disable. Si SB. Alanganin ba ang +1 ko sa heroic? Tingin ko, boss. Pwede, boss. Sa Tapos ang stand-in. alam. Kita mo, yung stand-in dito, magiging kapalit. Support for A-core. Pero nakuha naman ni Vichun yung first blood, so hindi naman ganun kasama. Pero makakapag-double kill ata to, boss. Ayun lang! Ayun ang hindi maganda. Double kill sa Bristleback, tapos nakapag-push pa dito yung mga creep wave. Ang sarap-sarap naman yan. And syempre guys, no, yung first blood na yan, alam nyo na po yan, mag-message lang po kayo sa my clinic page kung meron kayong mga inquiries at mga katanungan, may sasagot po sa inyo dyan 24/7.
medyo worth it na rin kahit sabihin mong first blood yung nakuha ni PA, pero kung ang kapalit naman, double kill ni BB, solo XP, why not, di ba? Yung 3-5 pre na pupush dito. Maganda Tignan mo, equilibrium, bumili agad no? ng early item dito si Whisper, Sir Sean. Meron siyang Null and Bracer. Iba-vanguard niya kaya to? Tingin ko Parang pwede, no? Ang Parang ganda kasi pwede ng mo. Crimson, puro physical. Oo, puro physical. Ganda, ganda, ganda. Tandra. Speaking of, yung mga ano natin dito, aggression. Okay, 33, saving off si Ari. Nadilaan ni Bossing, boss. Oo nga eh. Kontra usog lang, no? Didilaan Grabe lang. naman si grabe naman si ano dito. Sino? Grabe dito si Kuya mo JB, may seafood cup noodles pa. Matimpla ko kaya. Di meron din ako niyan. Ikaw kasi siya, hindi ka pupunta dito, binigyan kami ni Owa, may pasalubog si Owa, sabi niya nila. Talaga? Sana all. Hindi Yung mga katabi ko nga Japanese si na cup noodles. Katabi nga si Sir JB dyan eh. Dyan din yung streaming room ko yun. Sabi, kita mo yung monitor ko sa gilid. Akin yan, yung monitor na yun. So mukhang ayaw na ata nila ulit muna magkapatayan dahil naglulur lang naman ng waves dito itong SB. Sarap nga nung bigyan ni Sir Owa. Saan magaling si Sir Owa? Ang padala ng mama niya ata yan. Ah. Di ba nasa Japan ang mama ni Owa? Pag anak mo rin si Owa, papadala mo talaga ng isang box ng pagkain yun. Oy! I mean, kung tatay ako si Owa, ano gagawin ko dito? Grabe ka naman. Oy, delikado si Bichun. Cool down pa yung kanyang second and hindi naman maganda ang trade dito, Sir Kimmel. May Lotus pa to ha. Pwede pang gumaw. Ang dami pa niyang sustain. Wala siyang pake. Whisper will have that double kill once more. Nasa dominating na dito yung Bristle Buff. Sa gitna pa si BZM. Manyari. Dito yung Tundra. May stand-in, boss. May stand-in. Hindi, sabi ko siya eh. Like, may slight advantage yung drop ng Heroic dito sa game number 1 eh. Medyo ang lakas kasi ng lanes nila pag inisip mo. BB against PA Ayo. Happy si BB dyan eh. Viper against BM. Medyo may slight advantage ka rin. And especially yung baba ka mo, pre-farm yung Tiny doon. Ito pa, sustain lang para White Mon. Low level pa lang naman to. We have eyes on the Okay, Viper. water. Okay lang kay Ari. Pwede pa, boss. Sa bash mo. Swertehin mo ng bash. O yun, sinwerte. Ay, nakapag-bushwhack pa bago mamatay. Nadamay pa ata si Viper. Muntigan pa siyang White Mon! mahuli, pero abot pa rin dito ng spirits ni White Mon. Sarap. Like parang nag-greedy ata yung Heroic dun eh. No? Nag-overextend sila, na-dive pa yung tower. Medyo nabawasan sila ng masakit-sakit doon. And magandang bawi yan for Tundra, no? Sila talaga yung nabugbog sa lane eh. Imagine mo itong Ayo PA na to, 0-0 to eh. Yung PA pala lang may kill. Up, toss back mo. Toss in. Walang toss. Puno lang. No, Sapat okay, na. tatlong lane yung talo ng Tundra. Sarap. 2-0 to, boss. Alam namang hindi tayo makakita ng game redemption. Huwag tayong greedy sa buhay. Minsan tanggapin natin na magiging Hindi, game tayo. kung may game 3, boss, dito na yung sinasabi natin na money hack +1 tayo dito sa Heroic, di ba? Base sa stats itong Heroic every time switch format, isa to sa team na pumapasok agad ng day number 3, day number 4. So laging swerte sa sa switch format. At saka Yung Tundra naman, minsan umaabot ng pang-5 araw kasama yung Falcons, di ba? Sila yung Parang team laging na nangyayari sa kanila eh. sila yung team na napapansin ko din mo na parang Navi din. Pag dehado sila doon sila lumalakas. Yes. Etong yung Heroic. Naninilat naman din talaga itong Heroic, no? Sabi nga natin, medyo matagal-tagal natin huling nakita maglaro itong mga to. At dahil may post na naman tayo, alam na namin to. Naglalag din sila, naglalag. Hindi lang tayo, Sir Sean. Kasama ko si Sir Kimmel talaga, magpo-post talaga yan. Kita mo naman, no? CS wise pala. Kung ultimo yung largo ni 33 dito, talagang nasa lusak yung lasit din ninyo. 23-4, yung tiny 32 na. Something good is medyo marami-rami namang nakukuhang CS dito yung Beastmaster. Minsan kasi yung deny count nitong Beastmaster, Sir Sean, pangit din pag-usapan, gawa nagdi-deny ito minsan ng booking. It feels good to be this good.
Like, Sprite. hindi naman ganun kalaki yung epekto. Compare mo ng, yung normal yan, wala kang summon, mas mataas yung deny mo sa kalin mo. Alam mong gap siya eh. Hirap ka na rin dito sa sa versus Viper din. Pero ngayon, si BCM, namatay man siya. Decent naman yung kanyang CS. Yes. And maganda nga yun, nagka-opening sila na pwede siyang laruan eh. Malakas pa rin naman yung tri-lane ng Heroic, if ever. Kung sakasakaling may paglaro sila sa gitna, no? Viper, Hoodwink, Enchantress yan. May kasama pa kayong pets. Eto na nga mga sir, magre-resume na nga sila. Pero mukhang target nila dito yung Tiny ni Yuma, dinilaan. Oh, there goes the, Akala ko ano na yan, na ano siya, nakapag-avalan siya too early. Akala ko charge na yun ni si Whiteman pala yun nasa likod. Sentinel drop din siya nitong Ayo eh, no? Dito na, at least, nalulugi man yung Thundra sa mga laning phase. When it comes to teamfight naman, aggression, nandyan na agad rotation kamo. No? Doon sila bumabawi. Yung rotation nitong dalawang support na to. Yes. Sa bagay, pwede mo rin kasi pagsamahin to, Sersian eh. Magcha-charge si Bara, teteran mo, hindi ang bilis mo rin. Ayun lang, Parang dalawa kayo naka-charge. naging problema lang nila dito, Sir Kimuel. Etong si Whisper. Kanina pa nakakapag-double kill. Late game wise, I think sa late game, Tundra pa rin. Sa late game. Pag sobrang yaman ni PA, Sersian, yung tipong number burst na lang, isang blink away ka na lang. Pero kung matutuloy-tuloy ng heroic to aggression nila, parang butik pa rin ako sa heroic eh. At Yung saka, Brisa na Aghanim Scepter dito, magdadagdag Yeah. siya ng damage. gusto niya na agad na dito, malakas yung kanilang teamfight, yung Aghanim Scepter ng Bristleback. Kasi napapansin natin sa meta na to sa Bristleback, ang ginagawa nila Consecrated Drops, Lotus, SNY, mga ganung build. So unusual dito ang approach nitong ni Whisper. Iniisip niya siguro dito, Sir Sean, para kahit magkaroon ng break mechanic yung PA, no? Meron ka pa rin pwedeng i-damage, gawa nagwiwisik-wisik yung likod mo nun pag naka-Aghanim si BB. Yun pa rin naman yung concept ng Aghanim Scepter niya. Mga boss, kaya wala dun sa studio namin ngayon kasi ginagamit po for Civil War din, no? Yeah. Naka-set up na for Civil War po yung stream natin dito. Kaya medyo nag-online lang muna tayo dito sa mga stream natin. Here goes the charge again sa bottom lane. Kitang-kita sa CCTV. Pero yung aggression ngayon ng Heroic, they're not stopping to continue etong sa top. Para Boss, level 6 lang to, level 8 ka. Kahit sino, daday binatayan. Oo nga eh. Ang hirap niyan, boss. O siguro, kinol na rin ng Tundra to. Gaby Joe, stand-in ka lang naman, mag-isa ka na dyan. Rotate na lang kami ha. You can do it. Pag stand-in ka, anong sasagot mo dyan, Sir Sean, pag ginanon ka ng kampi mo? Kaya ko to. Oo nga eh. Wala akong choice, boss. Wala akong choice talaga. Ano ka na PA lang. naman yan, no? Eventually talaga kailangan mong i-punish ng early yan dahil once makakuha to ng early battle fury, doon nag-i-scale yung PA eh. Doon siya nagiging happy. E30. Oh, iba ang build ng E33 dito. Phylactery. Okay. Phylactery, ha? Nag-max siya ng first kill eh. Okay naman tong pilak sa may Pangolier. Ay sa may Pangolier, sa may Largo, kapag ka naka-max yung first kill mo. Like extra damage to. Pero like, dalawang component na lang sana yan para sa Aghanims, para palag-palag kayo sa teamfight, no? Ito, ang inisip niya siguro dito, parang ito yung trends na yan, no? Or pinang-sustain niya ng lane. Ang pilak naman ngayon, maganda naman component yan eh. Yeah, Perseverance, di ba, mga ganun. Yes. Pero pace-wise, no, sobrang feeling ko nahihirapan yung Tundra dito. Aga rin nila nabasagan and rotation. Oh, Viper Strike, kita nila dito, Beastmaster, BZM. Walang katulong, guys. Greedy pa naman tong lineup ng Tundra na to. Tatlong farmer to eh. Largo, Beastmaster, mid, PA, no? So for them, dapat may survive nila tong early mid game nila. Dahil kung hindi mangyayari yan, pwedeng tapusin agad din ng heroic tong game na to eh. Pero na yung heroic dito mo, naglo-long game sila eh. Tumataka pag nag-high ground. Parang Yeah. Ganun sila. Yun yung gusto mo sabihin. Oh, tapos sa long game, sanay na rin sila sa long game. Hindi ko pa sila nakita. Minsan lang sila makita nag-early game. Pwede na lang kung magiging one-sided to.
We have the Bushwhack. And there goes Tai Lung. Alam, kinansel yung teleport niya, boss. Kinansel yung teleport kasi may relocate. Okay, disengage. Oh, hahabol Ayaw sila. madami niya tayo. Error. Nakatalikod pa naman eto si Whisper pero walang makunat sa 4 o 5. Ayan ang kasabihan sa Dota. Makakapatay pa siya. Makakapatay pa. Eventually, nakakapatay pa. Muntikan pa maka-double kill. And kala ko aabutin si Bichon dito. Oh, we have the Viper Strike. Medyo late lang dito yung ano ni Tai Lung, boss. Pucha siya, walang hiya pala yung ginawa sa Viper Strike, no? Ano man? Hindi ka na break, broken ka na. Kung ano? Kaya ko napansin nyo na hindi na break yung nakalagay eh. Hindi, nabasa ko na yung broken. Nabasa ko na yung broken status. Parang emotional damage yun kung single for life ka. Broken ang putik. Broken ka pag na-Viper Strike? Bago yun ah. Akala ko Dream League Season 29 si qualifiers to. Tapos na yun, boss. Nanalo doon the Reconix, boss. Ano na tayo? PGL wala kaya ka, boss. To, PGL Walakia na to, boss. Ano na to? LAN event to, boss. Doon na sila lahat, yung mga teams. Magkakatabi sila maglaro. Pero maganda-ganda rin yun for Tundra. Kahit pa paano naprotektahan nilang i-invade yung jungle nila. Ito na yung Aghanims. Yung timing din naman nila nung ginaw nila yung BB. Kung naka-aganim siguro yun, wawawi sila doon, Sir Sean. Oo nga eh. Putok-putok na yun. Pero early Aghanims ngayon, 12 minutes para sa isang Bristleback offlane. Makulit ka na sa dance floor ha. Kanina ka pa ha. Nasobrang siya, wala rin siyang heal dito ha. Medyo greedy yung build ni King Jungle sa kanyang Enchantress. Naka-max Impetus and enchant siya. Level 3, level 3 ata yung first skill and second skill niya. Anyari boss, bakit parang nasa Google video call kayo? Eh gamit nga sa Civil War yung isang studio boss. Pero ano pa naman, kung stream A, meron din doon guys. Pero yung ano natin, broadcast natin, dalawang matches palagi yung PGL Walakia. Kinakabahan ako dito sa upuan ni Sir Baby. Anyari. Okay lang yan. Mas malaki nga si Sir JP sa'yo eh. Ay, pares sa pala kayo. Hindi nga, parang kinakabahan ako kung matutumba ako or hindi eh. Alam mo yun, yung nakigamit nila ng streaming room, nakasira ka pa. Si Whisper, kanina pa to. Eh, Aghanims na siya mga sir ah. Ito yung mahirap ko yung puntahan. Nabuo yung Aghanim Scepter niya. Alam mo may BOT yung Viper, so dadami rin lagi yung Heroic, no? Every time lalaban sila. Medyo madaya, Sir Sean eh, no? Enchantress yung nagro-rotate sa'yo, meron siyang enchant na pet, so all the time, lagi may pwedeng tipihan yung Viper. Kaya ina-abuse ng Heroic tong advantage talaga na meron silang yung early game. Ayan. Mukhang Battle Fury naman na ata yung PA, so baka makarecover din naman yan. Umalis na siya dito sa taas, ayaw na niya kalin si Whisper dito. Sakit na boss, second tier tower, 14 minutes, nawala na. Kay Vision pa naman dito kay Yuma, hindi pa naman siya sinacharge. Ito yung Pero- nakawawa eh. Like, Beastmaster ka na 14 minutes, 15 minutes, wala ka pang Aghanim. Ibig sabihin niya na behind ka eh. Unahan ka pa ni Viper. Itong Viper din yung mag-a-Aghanim Scepter, magkaka-nosedive pa yan. Yuma dito, dinilaan, the charge, pagkatapos, meron pa tayong teleports dito, tinanggap na ng Heroic. Pumasok Parang lang. lagi siyang nabibait nun, no? Didilaan siya, magte-tether, dochoy siya, kailangan niyang i-avalanche, then dadating yung charge. Tapos yung dila pa, may phylactery pa. Yun nga eh, kaya siya napapareact na mag-avalanche din agad, gawa siguro nung islo nga nung phylactery. Ayaw niyang madamay dyan. Maangas din kasi siya doon, ayaw niyang iwan yung tower din. Matapang ako. Yun, Kung sa Civil War, ay, hindi pala natin i-dep. Matapang ako dito. Pero hindi pa ata dito nagkakaroon ng Aghanis ng Viper. So yun ang atay natin. So 3K lang naman yung kalamangan ng Heroic dito, no? 3-9 yung score natin. At least mukhang medyo nakakapag-farm na rin yung Tundra. Compare mo talaga kanina na nakikita natin, parang medyo walang liwanag yung farm ni PA. Tsaka itong 3K isang ano lang to, isang team fight.
And knowing it's still 15 minutes dito, lamang lang naman ang heroic ng push. So, like, take time muna sila into 30 minutes para at least makabawi talaga to si Vichun sa kanyang PA na makakapag-farm ng maayos. And mukhang bubuuin ni 33 yung isang bagong item, no? Pwede ka rin kasing hindi na magaganim scepter ngayon dito kay Largo. Sir Sean, gawa nga may damage na to eh. Hindi nga lang ganun kalakas and hindi ganun ka-OP yung combination na kaya mong gawin. Unlike before na pag aganim si Largo mo, parang feeling mo ang daya-daya mo na, nagigita-gitara lang. Oho. Ayun lang, boss. Bloodstone kaya ni 33 yan. Nagangaw-ngawa na sila mo sa isang GC. Kami, kahit kulang kami, palag-palag kami. Dito na, si Whisper sa baba, ha? Inaabuso nila masyado itong pagiging raid boss ni Whisper. Tingnan mo, gusto niya pa nga mag-second Dagger? item dito. Oh, bakit? Dagger in, talikod. Sobrang kupal naman ng build niya. Ayun oh, pag ginanyan ka, masakit yan, boss. Sobrang kupal, boss. Ayan. Kailangan muna ng ng Lotus. Nung unang lumabas yan, yung patch na ganyan yung Aganims ni Bibi, ito yung, ganyan yung build sa kanya eh. Aganims, magdadagger, magkaka-BKB, magkaka-Shivas guards. Yung mga ganun na style. Nakita ko naman na na build sa kanya ngayon sa meta na to is yung Aghanim sa refresher. Nako! Dalawang talikod lang. Bichon na Bichon! solo mill. Sarap nun, no? So Sanin. habang may ginagawa ngayon, yung Roshan, kinansel pa nga dito yung church ngayon kay Yuma. Okay. Bichon dito, namatay pa. Yeah, farm to, PA eh. Ang hinihintay naman natin na merong kailangan gawin dito, Sir Sean, yung heroic, no? Since nasa kanila yung advantage, kaya rin mag-siege ng hero nila, especially BB, Tiny. Ito yung mga kayang-kayang bumasag ng tower eh, dahil mataas masyado yung damage. Ano to? Eh, nagbago ata ng isip Anda. nagbago ng isip ata yung Bristleback ha. Tamo, pabilis siya ng Lotus Orb. Maganda naman, may kalabang kang SB, may roar pa. Hindi niya Kanda na Kanda si 33 pre. Kanda. Okay. Ay, yun nga pala yung recipe ngayon ng Kanda, no? Soul booster. Kanda. Pampatas din ng mana. Perhaps mag-work din. Kulang, siguro third item niya na lang yung Ags. Kasi may damage naman na nga yung niya. Yung gitata. Oh, sakit to! Sakit to! Yun lang yun. May pilak, boss. Marami kang i-break. Diyan naman pasok yung Kanda. And ngayon nga, sabi nga natin, hindi ka na na-break eh. Broken ka na. broken talaga din yung chances. Minsan okay lang din naman maging broken ka eh. Huwag ka lang yung broken na, broke ka pa. Oo nga, no? Kaya broke boys deserve no. Maganda naman. Like, medyo team player talaga si 33. Diyan mo masasabi yun. Oo nga eh. Halos, kahit kay Enchantress, pwede mong i-break eh, no? May untouchable din naman yun. 4K net worth ngayon sa Heroic. Yan nga yung money hack. Pag nanalo sila dito, ang sarap nyo, no? Money hack. And White Moon pala, no? Kahit pa paano nakaka-farm siya. Tingnan mo yung item niya. Mecha, Soul Ring, going for Aghanim Scepter. Yung damage ng bilo-bilo. Bilo-bilo. O, sakit pa rin yan, ha? Like, plus 50% damage yan once mabuo mo yung Aghanims, eh. Meron siyang talent tree na gano'n. Si White Moon, mag-Aghanims pa. Alay na siya dyan. Alam niya na yan. Throwbadin na lang, no? Space yan, space. Sabi ni White Moon dyan. Paborito ng Tantra to, ha? Yung mga support na kayang mag-cut ng wave or kayang mag-farm ng neutral. Silver Edge na rin, si ano? Si Tiny, ayan, oh. Aray ko po, Silver Edge. Wala pa yung amplify ha, makakuha pa siya ng amplify ngayon. Ito si ano, si Yuma. Madaya kayo kulay ng Tiny niya, parang laging naka-amplify damage. Eh. Kulay sa fire. Tamang farm lang dito yung Viper din na bosso. Tamang teleport lang kung nasa alanganin sila ngayon. So, the Roshan is still down.
At mag-expire pa naman dito yung Aegis for 2 minutes less. Wala silang opening. Ganda rin naman, nagka-silver edge yung Tiny dito, no? So kahit yung PA talaga, may threat na rin agad sa kanya na hindi siya pwedeng pumogi hanggat wala ka pang BKB. Broken ka Okay. ngayon. Okay, broken ka for a while, pero may pangalawang buhay to. Oh, sakit! Oh, Teka, may broken ulit yan. Broken mo pa isa. Ay, may tinamaan. Na-broken yung kabila. This is the Brokeback Mountain. Iba pala yun. Broken game nga pala to. Ayaw din nila Muna i-commit. sila haharap ulit. Sino ang unang ko-commit? Nagtsatsalan Kasi sila what dito. yung target yun, Sir Sian eh. Like may Aegis pa yung BB doon, no? Kung nag-commit yung Tundra, parang feeling ko pwede sila maubos. Ayaw nilang magamit yung spells nila patungo lang doon sa BB na wala na nga yung Aegis, pwede namang hintayin mo na lang kaysa mag-waste of spell kayo doon. Dahil nga, may mga broken na dito. Yung Scepter, gusto dito ni Whisper. Sir Sian, ikaw ba pag broken ka, anong gagawin mo? Ano? Alam mo na yun, Sir Kimball? Na-broken na ako dati, Sir Kimball. Ako pag broken ako, kasama ko si RH eh. Si RH. Mag-RH ka muna. Eh dito sa nakikita nating laro, yung mga broken, nagbabak eh. Puro broken nga sila dito. Kulit din king jungle ka, no? Ito pala yung item niya eh. Lately, nakikita ko minubuno mga Enchantress ngayon, yung Recta Agadims, no? Yung Little Friends type. Pero ito mukhang gusto niya talaga maging solid hitter lang. Going forward siya sa Pike. Nakita ko pa 4-stack na siya. Yun na punta. Kay Tailong pa. Okay. Pwede na sila mag-siege dito. So, Smoke for Tundra to, mukhang trying silang mag-pick up nung mahihiwalay after nitong Tormentor. Ito yung nakahiwalay. Dilaan mo. Ay, hindi na kailangan. I-roar yun eh. Para sa akin ah. Kung sila, wala tong roar boss. Ayun. Malama. Na-set up sila. Lahat binitaw ni ni BZM. So, another tier 4 heroic. Ito na yung sisira sa Yamadong Parlay. Heroic. Repa. Something good sir siya. Nanalo yung Falcons dun sa Yandex. Game number 1. Okay. Baka game 3 doon, no? Okay, si Bichon. Yes, BKB naman available. Sama mo naman kala Rapi. Baka game 3 doon. Game 3 yan. Baka. Rapi na yun eh. Rapi na yan eh. Ito pwede 2-0 ng heroic to eh. Sa Civil War nga, kahit best of 2, gina-game 3. Bine-best of 3 nga ni Rapi sa Civil War eh. Yeah. Eto pa kayo, Malikya. Diyos ko. Nag-relocate si Ayo doon ha. Teka lang. Aray ko, inabot. Ayun, relocate. Sinama niya. Tinulungan yung kanyang tropang si Ari dito. Gagagay, par muna Tundra. Ang gagawin natin. Kung gusto, Parker, ayaw. Depende din kasi sa availability, boss, ng bansa kung nasaan nahiheld. Sa Wallachia naman kasi to. So baka mas malapit si Bichon. Possible. Or siya yung may visa ng country, di ba? Yeah, visa issues din, mga ganun. Kaya nga, wala si Collapse, di ba? Puroy, wala din. No? Op, yun din si Puroy. So mukhang, Chivas Lord. Bloodstone, okay? mukhang naghihintay lang din ata yung heroic dito na magka-Roshan ulit. Like, yun naman ata yung next step nila dito, Sir Sean, eh, no? Kung sakasakaling magka-Aegis ka na kasi, yun yung pwede kang high ground, may banner ka din doon. So, nag-chill pa lang din dito yung heroic, ayaw nilang magpabawi pa. Desolator, nabuo ni PA dito. Medyo late, no? Kanyang deso. Hirap talaga sila. Hirap talaga early nila, Sir Sean, eh. Para sa akin nga, decent pa tong farm niya para sa nabugbog sila, eh. Totoo. Not to be, naman, kay Bichon. Props pa rin sa kanya na nakakapag-farm siya ng ganito sa Kalugi. Yes. As Tingnan mo standing, naman. di ba? Tingnan mo yung network niya, halos dikit lang din naman siya kay Tiny. Nalamang ha. Lamang tong heroic eh. Medyo yung BB lang din talaga yung naging out of control.
sa mangyaman ni Whisper dito. Yeah, speaking of item progression, Aghanim Scepter for Ayo, available na rin yung BKB. Dito kay BZM. Alright. So, smoke attempt para sa Tundra dito. Mukhang wraparound play ba yung gusto nila or nagre-ready lang din sila para dun nga sa may Roshan, no? Since hindi nila alam kung up na yung Roshan or hindi eh. Nagkaalapagan ng ward. So nakarek agad dito si King Jungles. Ayun, nagkaroon pa ng pang vision. Nagkabor. Angatin nyo bigla. Back yan, no? Nabudol ako sa Tundra. Akala ko si Pure na talaga. Si Pure pala from Temu ang naglalaro. Si Vision. Guys, kaya minsan maganda kapag may main event, manood muna kayo ng Nostra kasi yung sinasabi naman namin doon yung mga tip na may stand-in, no? Like most of the time, yung mga trakahan naman natin sa Kuya Nick is mga updated sa mga nangyayari. Anong oras ang Nostra natin, Sir Kimuel, sa PGM? 12:30 kanina kami nag-start. Mukhang gano'n na ata lagi eh. And guys, tune in lang kayo sa mga Nostra natin yan. Kasi nagbabalik na rin yan na segment natin dito sa... Sarap eh, no? Nostra namin, 12:30, tapos pinagkas ako na aabot ng 4:30 eh. Ayan, ang masarap. Kuha ni Vichun dito, may deso charges, pero magiging kapalit dito is the second Aegis with the banner. Nakapag-split pa naman. Dito yung Tundra, no? Using the relocate para makat yung creep wave. Buti na lang, di sila inabutan. Bakit may maganda pa yung vision nila, no? Makutisyo. Makulit ka na, ha? Kanina ka pa. Kanina ka pa, makulit. Okay. 1-2 combo. White bomb with the hags, boss. Una 1-2 combo lang dito ni Yuma. Ang sakit kasi ngayon ng damage ng 3 grab eh. Kaya bumalik na naman yung carry style. Pero na ata yung Mecha or Greaves eh. Nakunat na yun. Kung ayaw na yun ha. Medyo bobo na rin kasi yung Mecha ngayon eh. Yung Greaves, no? Like rektahan na eh, wala na yung isang recipe. So mga going for yung nagle-less ng heal na item, etong si Viper. Ayan. Huli ka. As the Aegis Aegis somehow. pa to, Magbi-BKB ba siya? Mukhang hindi muna Ang lagot papalag. mo! Eventually, pumalag. Sila pa nga dito ang nakunan agad. So nandito na rin si Whisper. Reinforcements has arrived. Out. Run, bish! Sabi dito ng Tundra. Medyo worth it naman siya in a way na cancel out mo yung Aegis dito ni Tiny na hindi pa sila nag-high ground. Spirit Breaker lang din naman yung kapalit. So parang pwede na rin kung ikaw yung Tundra, yung may nakuha kang ganon. Up. Ay, nako! Nag-blink! Stand-in lang yan, stand-in. Okay. May BKB pa naman. So that forces out the BKB. Pero take note dito guys, si Tylo meron na siyang shard So pwedeng i-fast push na rin to knowing na pwede na rin duraan tong tower na to. Medyo low lang ata yung mana niya dito. Yup, yun lang kulang kay Tylong. But the push will continue ngayon. As for Whisper, he's just gonna go for the front lines. Gagamitin dito yung fortification ngayon ng Tundra muna. Pwede nilang balikan, may banner pa sila dito, Sersion. Round 2 mga kaibigan. Saan gagamitin yung banner dito sa bottom lane? Wala ring BKB si Bichon since na pa BKB team. Yun din. Ayan ang maganda. Sa side ng Heroic, no BKBs. This is gonna be a big problem for Tundra. So they're taking it slow ngayon yung pagsisisi dito sa bottom lane. Ay, naka-ready critical yan, yung PA. Most of the time nga, mga bossing, no, parang kapag napapanood natin yung Heroic, dito sila mabagal kung paano tumapos ng game. Especially kapag high ground na yung nagiging problema nila. Hindi pa nila nagamit yung banner, no? Okay, yan lang ata inantay nila, Sir Kimmel, yung Bloodstone lang ni ano. Wala rin kasi yung Aegis nila, boss eh. Kung may Aegis yun, tas alam mo walang BKB yung PA, angat na sila nun eh. So, let's see kung tuloy pa rin ba yung attempt dito ng Heroic dahil sa nakikita ko ngayon, tinatry nilang i-squeeze yung
Tundra, naglalaro sila dun sa may triangle, kinukuha nila yung mid and bottom lane. Ganon din naman yung ginagawa ng Tundra na lure. Pero ito, may dalawang siege creeps na papasok, Sir Sean. Oo. Landstone na rin si Viper. Dito na yung push, guys. Double Sa gitna? siege creep. Hindi sila sa baba? Yeah. Natabat ko na. Wala, meron din sa baba. Pero yung sa gitna, inuunti-unti na ng dalawang siege tower. Or siege catapult dito ng yung tower. So tayo lang Okay. sa front lines, Bloodstone, pwedeng i-pop kung i-dive nga siya dito ng Tundra. Pero yung Tundra nasa likod, nakita dito. Dito yung Tiny, mababurst pa din yung Tiny. At nakapag-BKB, papalag dito si Yuma. That's Avatos. V-Tune will be out of tune. Walang PA. Problema to sa side ng Tundra. Apat dito mawawala at nakasurvive lang dito si Ari. Pero wala silang pake. It's a small fry. GG Sarko. 31 minutes, Sir Kimwell. Tuwa na tayo drop-wise yan, okay na. Grabe naman kasi yung lane dominance talaga na napakita ng Heroic dito. No? Para pag inisip mo, tatlong lane nga natalo yung Tundra, medyo ginagalingan na lang din nila na magsama-sama agad. Especially nung nagkaroon ng Kanda si Kuya mo 33. And Bijun, wag ka may stress. Stand-in ka lang, okay lang yan. Okay lang yan, Bichon. Pero ang na-stress nga dito si 33 ulit. Parang hindi gumana yung ayo, no? Nagkalabuan ata dun sa ano nila eh. Nagkalabuan din dun sa may PA pick nila. No? Hindi nila naman yung Viper eh. At saka, Hindi nila siguro na-expect na magpa-Viper dito Heroic. yeah, sobrang happy nung dito. Ng Tsaka lane hindi pa naman natin sa lane, di ba? Like, hindi ko gusto lagi yung trade nila, oh. Oo. Si Bichon pinapatay yung core. Mapapatay nila si Hoodwing. Yung trade nila dito, double kill lagi kay Whisper. 12 minutes, naka-trade sa Aganims yung BB offlane. Totoo. Kung meron man tayong MVP, I think ito talaga si Whisper. Siya yung naging raid boss early. At nabigyan niya na si Yuma. Medyo nag-shine si Kuya mo dito mo Whisper dito. Medyo crazy rin ata kasi talaga yung lineup ng Tundra, no? Like, kapag may sing nag-collapse doon, mahirap ibawin. Ito na nga yung ating player of the game, mga bossing. Walang iba kundi si Whisper sa kanyang Bristleback. 9-1 and 5. Palong-palo ah. Sobra. Okay, ito na yung Dehado Day. Sinira na yung Yamado Day natin. Damay mo na yung Yandex, talunin mo na. Baka manalo pa kami sa parlay eh. Daling-dali na nga na Heroic yun guys, no? Sila agad ang makakakuha ng isang tagumpay dito sa kanilang bakbakan against Tundra. Pero mo, kailangan namin mag-short break ni Tito Sean at aming pagbabalik game number 2 nga ng Tundra versus Heroic. Huwag po muna kayong aalis mga bossing. Magbabalik po kami dito sa may Kuya Nick. Greatest update of all time.